Ito po ang pinakamalupit sa lahat eh. Ang pinakamalaking anomalya ay yung pagmumukha ni Kimbo. Hindi po si BP Sara ang problema ng Pilipinas. Sinabi na po ni BP Sara yan, ang problema ng Pilipinas, kagutuman, kahirapan, taas ng presyo, dami na magnanakaw sa gobyerno. Sa totoo lang po, ang dami po ngayon na-expose sa tulong po ni Congressman Herrera. No? Marami pong na-expose si Congressman Herrera diyan po sa budget. Nawawalang savings. Yung si Brosas naman po, saan napunta talaga yung mga supposedly libo-libong proyekto? Bakit may baha pa rin? Bilyon-bilyon, daan-bilyon po. Hindi po simpleng bilyon ito, no? Daan-daan bilyon yung hinahanap ni Herrera na mga savings. Saan napunta yan? Daang bilyon po itong pinag-uusapan na flood control program. Asan yung flood control projects? Tapos po, meron pa po itong mga pinagkukuha. No? Bawat departamento pala ay kinunan ng para dyan sa unprogram. Para po ponduhan yung mga unprogram na projects. No? Daan-daan bilyon po yan. Yan po dapat ang pinag-aabalahan kung gusto ninyo sa Kongreso na magkaroon ng silbi, yung daan-daang bilyon na to. At higit sa lahat, no? Ito po ang pinakamalupit sa lahat eh. Ang pinakamalaking anomalya ay yung pagmumukha ni Kimbo. Kimbo, medyo nagpepreno ka, Kimbo. Wala ka. Hindi yata siya miyembro nung committee ni Chua. Pero ang pinagkakaabalahan po ng mga congressman ay maghagilap ng maikakaso for impeachment kay BP Sara. Malabong-malabo po. Paulit-ulit na po eh. Kung hindi nyo tinatalakay halos araw-araw, hindi namin mabibisto na wala talaga kayong kakaso-kaso kay BP Sara. Dinadamay nyo pa yung COA. Paulit-ulit na lang din naman yung sinasabi ng COA. Yung simpleng tao na uunawaan po eh. Wala kayong binibintang na ninakaw si BP Sara. Ano ang siguradong-sigurado tayong binibintang nila? Bratinela. Bakit daw naging Bratinela? Kasi ayaw sumagot. Yung attitude niya, kung makatingin. Yung kala mo, mag-isa lang, pero merong mga gwardiya na napakaraming gwardiya sa labas. Bratinela kasi ayaw sumagot. Sumasagot po. Saan nyo nakuha yung siminet? Kung hindi sumagot. Umaattend po ng Kongreso. Ano yun? Hologram? AI lang ba yung nakikita natin? 2 beses na nagpakita dyan sa inyo. 2 beses rin kayong wala nagawa. Nakaka 3-0 na kayo. Sumasagot ba? Sumasagot. Doon nga yung sagot na Shiminat eh. Shiminat like, but I'm answering. Hindi po si BP Sara ang problema. Ayan, ang problema ng Pilipinas, kagutuman, kahirapan, taas ng presyo, dami na magnanakaw sa gobyerno, sangkatutak ang buhaya, kontrolado ni Ko at ni Martin ang budget ng Pilipinas. At siyempre, ang pinakamalaking anomalya, yung pagmumukha ni Kimbo. Sa totoo lang po, yan ang mga hinaharap natin problema. No? Bakit kayo nakatutok na mapatanggal sa pwesto si BP Sara? Bakit kayo nakatutok na pasamain si BP Sara para hindi siya maboto sa 2028? Saan ba lumabas yung Bratinela na yan? Kasi ayaw sumunod sa script nyo. Di ba?
Ano ba talaga binibintang nyo kay BP Sara? May bintang ba kayong pagnanakaw? Lagi lang naman, di ba? Nung una, saan mo dinila yung 125? Kayo na nakatuklas, may pinagdalhan. Pambayad sa reward sa mga nagtuturo kung sino yung mga NPA. Yun eh, reward eh, di ba? Ayaw nyo nun. Ayaw nyong ituro yung mga mga kalaban ng pamahalaan. Ayun po yung confidence, yung ng COA na hindi naman karapat-dapat binigay sa inyo ng COA. May mga nakikita po na pagmumukha ni Kim. Yun po yung mga target nila eh, no? Ito isa-isayin natin ha. Ano po yung, para malinaw, maliwanagan lang po kayo kasi lahat yan yung sinasabi nila ngayon eh. Bagong new word for today. Bakit po? Bistado na sila sa bistado na sila sa notice of disallowance. Saan po sila nabisto? Binisto sila ni Ted Filon. Bakit? Kung totoo kayo na kaya nyo niimbestigahan, gustong imbestigahan, gustong isalang sa Kongreso, gustong busisin yung budget ng Office of the Vice President dahil sa notice of disallowance, no? Saan kayo nabisto? Bakit yung ibang notice of disallowance mas malalaki pa kaysa sa notice of disallowance, bilyon-bilyon halaga, hindi nyo sinasalang sa Kongreso? Ano sabi ni Ted Filon? Mas malaki ang disallowance ng Department of Agriculture. Ay, sino nga pala yung dating Department of Agriculture? Sa President Marcos. Siya yung dating secretary. May mga disallowance. Ano pa po? Di ba? Department of Transportation. Meron din si Bautista. Meron din. Ano pa po? Department of Public Works, pinakamalaki pong disallowance. Bilyon-bilyon ang disallowance. Bakit hindi po isalang sa Kongreso? Bakit hindi po imbestigahan yung disallowance nila? Bakit mo imbestigahan? Secretary ba niyan si Sara Duterte? Hindi. Bakit namin iimbestigahan? Nakatutok lang kami kay Sara Duterte. Di ba? Disallowance lang ni Sara Duterte. Parang ang sama-sama po ba ng disallowance? Hindi po. Ito po ay normalidad. Tinanong nyo, napahiya tuloy kayo. Akala nyo, ang sasagutin nila, akala ni Swansing, si Swansing ang nagtanong. Ang isasagot ng COA kahapon, kaya disallowance yan kasi mga mali-mali, etc. Bakit daw disallowance? Ito ang linaw paiikutin nyo ng paiikutin. Ano sabi ng COA? Huwag nyo na kalimutan nyo na yung mga gurgurin-gurgurin. Papaikutin lang ng paikutin. Ano po sabi ng COA? Hinahana, ang kulang na lang nila, report. Dahil pinasa sa amin yung original. Hindi napasahan yung iba. Alangan naman COA magpasa sa 4 po ang dapat pinagpapasahan ng confidential fund. Report. Hindi po kasama yung Kongreso Pero dahil mapagmarunong sila, tanong, napag-uusapan yung confidential fund, Office of the Vice President lang ba yung may confidential fund? Hindi. Marami. Pero bakit po Office of the Vice President lang? Hindi pala. Tama. Ang sinasalang yung confidential fund. Office of the Vice President lang ang pinuno si Sara Duterte. Kung DND si Sara Duterte, nakasalang din yan. Kung siya po ay AFP, nakasalang din yan. Kung siya po ay DILG, ibig sabihin may confidential fund din yung DILG. DND. Kaya pala dapat may confidential fund. Tama. Hindi nila isasalang. Bakit? Sara Duterte ba yung mga pinuno nun? Hindi naman pala Sara Duterte lang tayo. Exclusive.
Exclusive. Nagtataka kayo, di ba? O, ang ibig sabihin po ba ng notice of disallowance na ipinangangalandakan nila na misuse of funds kung ano-ano, no? Kala mo. Bakit hindi nyo po sabihin ninakaw ni BP Sara? Kasi sabi ng COA, hindi ninakaw. O, sino po mas kapanipaniwala? Si COA o itong mga House of Crocs? COA, syempre. So, ibig sabihin, Badong, ang tagal nating pinag-uusapan, tagal ng pinag-uusapan niya, 1 taon na yung confidential fund na 125, napahiya po sila kahapon, kahapon. For the first time, sumagot po yung COA. Walang problema sa 11 days. Wala palang problema sa 11 days. Ang tagal na inalagaan ng mga tatanga-tangang mga followers yan. Okay, ginagawa kasi kayong tanga eh. Hindi po kayo dapat nagpapatanga. Noon ko pa sinasabi yan, pwede mo ngang gastusin, billion eh. 125, 11 days. Yun lang yung pinaproblema nyo. Hindi po problema yan. Pwede ka nga magbayad ng 1 billion sa loob ng 1 araw eh. Pwede mong gastusin yun. Basta tama. Tama ang pinagkagastosan. Badong, ang tagal nilang pinanggigigilan yan. Lahat ng mga followers, yan yung binabanat. 11 days lang ginastos. Sinabi ng COA, walang problema. Wala. Babalita ba yan ngayon ng dyaryo? Inabangan nyo ba sa dyaryo? May nakalagay silang headline. 11 days, no problem to COA. Wala pong magbabalita niyan. Kaya nga, labanan po to ng mga vloggers. No?